Effective way sa pag-build ng emergency fund. Kadalasan mali ng mga tao na pagkakamalan ng emergency fund yung savings, insurance, yung mga kaibigan nila, family, mga tao, mauutangan, hindi sila emergency fund credit card, lalo na yan, investment, hindi rin yan emergency funds. Sa video na to, explain ko yan paano mag-build at bakit hindi to emergency funds. Nga pala, this is your boy, Coach Kel Josh. Nung nakaraan na pag-usapan natin yung tamang pag-build ng protection asset at emergency fund ang pinakauna. Important to kasi ito yung pagkukuhanan mo ng pera kapag nagkaroon ng emergency. Example, natanggal ka sa trabaho, loss of income, nagkaroon ng car repairs, house repairs, at kung ano-ano pang unexpected expenses na kapag nangyari yun, may madudukot at madudukot ka. Savings is not an emergency fund kasi syempre inipon mo yan for a certain reason, bibili ka ng iPhone 15, pang wedding o kung ano mang pinag-iipunan mo. Syempre, ayaw mo namang gastusin yan sa mga unexpected expenses. Pangalawa, insurance. Kadalasan kasi merong mga bagay na hindi covered ng insurance. Halimbawa, life insurance lang yung kinuha mo. Wala ka namang medical insurance, wala ka namang health insurance, o kaya accident insurance na hindi ka naman namatay sa accident. So ayun, kung di yan covered, hindi ka magbibigyan ng pera niyan. So pupuhanin mo yan sa emergency fund mo. Syempre, obvious naman, hindi dapat emergency fund ang friends, family, magulang mo, anak mo, hindi mo dapat yung gawin silang emergency fund. Number 4, kung gagawin emergency fund yung credit card mo kasi nga kapag hindi mo nabayaran yan the next month, the next quarter is mag-i-incur yan ng interest. Lastly, hindi dapat emergency fund ang investment. Halimbawa, MP2, SSS, syempre may maturity yan. Or siguro yung mga time deposit na kadalasan may penalties kapag kinuha mo sila agad. O kaya sabihin natin, investment sa stocks, kapag kinuha mo yan, paano kung palugi mo pala siya kinuha? Binili mo mahal, tapos dahil kailangan mo ng emergency fund, kailangan mo ng pera, binenta mo yung stocks mo, edi lugi ka nun, di ba? So, paano naman siya i-build? Kadalasan ang emergency fund nasa around 3 months worth of your expenses or income kapag sabihin natin wala ka namang sinusuportahan. 6 months naman kapag may sinusuportahan ka. Or kung gusto mo, pandemic-proof na emergency fund, up to 1 year na ipon or emergency fund ka, like, ibibuild mo. So, just in case, sabihin natin, 3 months ka na wala ng trabaho, meron ka pa rin pera na mapagpupuanan para makasurvive ka. So, iset yan, magkano yung ibibuild mo emergency fund at magkano yung kaya mong i-allot monthly, itabi monthly. Siguro pwede 5%, 10%, kung ano yung mag-work sa inyo and realistic sa inyo. Next step, mag-open ka ng savings account na malapit na bangko sa inyo. Tapos yung ATM, yung card, wag mo siyang dalhin. Wag mo ilagay sa wallet mo, itago mo siya. Para kahit matempt ka, mapunta ka sa mall, hindi mo siya gagastusin, hindi mo siya magagamit. At kapag nakuha mo na yung sahod mo, maganda na ilagay mo na agad yung ialat doon sa emergency fund mo. Basta income minus savings o emergency fund equals yung expenses mo. Kadalasan kasi mga tao, income minus yung expenses, kasi kung ano yung matira, yun yung maging savings sila o emergency fund. But in reality, walang natitira. Mas okay na makapag-ipon ka na agad at kung ano yung matira, yun yung pagkakasyahin mo. So next naman natin pag-uusapan, ano yung medical insurance.